Kung bakit kailangan mo ng hangin para huminga. So, baka sabihin mo, hindi naman natin kailangan, depende sa mga pagkakataon. Pero, iba ang pangangailangan natin sa hangin, iba ang pangangailangan sa wika. You know what I mean? Thank you, sir. Ang ganda. Mayroong iba't ibang variety ng wika. Ano ang masasabi mo po sa pagkakaroon ng variety ng wika dito sa Antique? Unang-una, wala tayong masasabi kasi dapat alam natin kung anong pagkakaiba ng variety at variasyon. Dalawang bagay yun. Ibang variety, ibang variasyon. But, ang pagtuturo kasi sa atin, lalong-lalo na sa sekundarya, is variety at variasyon na kapag alam mo ang pagkakaiba-iba ng wika. For example, alam mo ang pagkakaiba ng sociolect, sa idiolect, sa ecolect, at sa iba pang lek-lek mo. Pero, ang hindi natin alam, ang tinatawag na variasyon. Ang alam na natin, we know to name the varieties. Pantawag yun eh. Pero alam ba natin kung bakit nagkakaiba-iba ang wika? Yun ang process ng variasyon. So kapag tutukuyin mo ang iba't ibang varieties ng wika, dapat alam mo ang proseso kung bakit ito nagkakaiba-iba at yun ang tinatawag na variasyon. So kung tatanungin mo ako kung ilan ang variasyon ng wika sa Antique, variasyon ng wikang Kinraya, malalaman mo ito sa pinakasimpleng, pinakamaliit na unit ng pagkakaiba nito batay sa variasyon at ito ang tunog. So kapag nagbago ang tunog, may variety na ang wikang Kinraya kasi kapag sinabi nating variety, iba, may pagkakaiba. So, kapag sinabi kong tunog, alam mong nagbago ang tono or tunog ng wika ng mga taga-Dao sa wika ng mga taga-San Jose. That becomes varieties. Dalawa ng varieties ng wikang Kinraya. Another is, kapag mayroong mga words na hindi na nauunawaan ng iba pang mga variety, ng iba, for example, may word sa Pandan na hindi nauunawaan ng taga-Bugasong, pero ang Bugasong nagkakaunawaan hanggang sa San Jose, then the Pandan becomes another variety ng Kinraya. Kung tatanungin mo ako kung ilang variety ng wika, hindi ko alam kasi hindi pa natin na-research yung ganon. Pero sa pinakamaliit na unit na component ng linguistical na aspekto ng pagtingin natin sa wika, tono, diin, mga salita, hanggang sa magbago na ang kahulugan ng mga salita kasi baka iba ng ibig sabihin ng ganitong word sa ibang mga bayan sa Antique, pati ang mga sentence patterns, that becomes a variety. But if may isang wika na hindi na talaga nauunawaan ng Kinraya, that's the time na it undergoes a more complex variation process hanggang sa maging ibang wika na ang wikang ito. So kung tatanungin mo ko, hindi ko masasagot. Wala tayong research dyan. Wala tayong empirical na data. Hindi ko rin pwede sabihin mag-estimate lang ako kasi hindi ito parang magsasaing lang tayo at maglalagay ng tubig sa sinaing. So, wala man po napapagpapaliwanag. So, paano mo po mapapaliwanag ang kahalagaan ng pagkakaroon ng iba't ibang variety ng wika? Kahalagahan in the sense na iba-iba ang purpose ng wika. Kung ano ang gamit ng isang wika, maaaring ang gamit nito ay para lamang doon. So, we need not generalize na kapag ito ang gamit ng wika, pwede ito applicable sa iba. Because language has something to do with culture. At kapag kultura may mga iba pang mga embedded na aspekto o nakabaong aspekto ukol dito, that is why very careful tayo sa paggamit ng wika, especially kapag nasa ibang mga lugar tayo. Kasi baka it will come across na disrespectful ka, o di naman kaya feeling close ka, o di naman kaya hambog ka in that matter. Pero sa totoong sabi, ito lang talaga yung pagkakagamit mo ng wika. So, varieties tell us na kapag iba na ang gamit ng wika, magkakaroon din ng ibang pagtanaw at approach para sa
tawag nito, para sa pagkakaunawa natin kung paano dapat gamitin ang wika. Ibig sabihin, iba't ibang wika, iba't ibang variety, iba't ibang gamit, iba't ibang purpose. Kung sa English pa, meron tayong English for specific purposes, English as a second language, English as ganito. So parang Filipino, kinaraya sa iba't ibang larang. Yan yung tawag natin. Sa iyong karanasan, sir, ano ang mga hamong kaakibat ng pagkakaroon ng iba't ibang variety ng wika? Mga hamon. First and foremost, cultural na hamon. Gaya ng sinabi ko kanina, because we people tend to use the language na akala natin sapat nang marunong tayo, kahit na sa simpleng dunong lang, kahit na hindi na natin sabihin magaling tayong gumamit. Kasi when it comes to magaling, lahat ng aspekto alam mo eh. So, hindi sapat na marunong ka lang gumamit ng wika. Dapat alam mo din ang kinatatayuan ng wika nila para gamitin mo for you to have the proper ethics ng paggamit ng wika. Hindi porket alam mo may variety ang wika, dapat alamin mo din ang underlying ng mga konsepto, lalong-lalo na ng cultural norms or mores na at standards na ginagamit doon. So, yun naman po ang aming mga katanungan. So, maraming salamat.